Summer noon 2002. Lahat kami masaya kasi ito na yung Summer League. Nung panahon kasi namin, halos isang beses lang nagkakaroon ng liga. At yun nga ay tuwing summer. At ito ang pangatlong pagkakataon na magkakasama kami ng mga kakampi ko. Sa dalawang magkasunod na taon na magkakasama kami ng mga kakampi ko, umabot naman kami sa Final Four. Yung isa naging 4th place, yung isa 3rd place. At ito na rin ang huling taon namin sa ligang ito. Dahil sa age limit, next year, hindi na kami kasali. Noon, dalawang division lang. Yun ay division ng mini at ng junior. At nung taong yun, naubos na rin ang mga player ng Barangay Uno. Kaya hindi na sila nakapagpasok ng mga player sa liga. At ang nakakatawa, sa huling pila ng parada ng mini, kami na ang kasunod dahil nga Barangay 2 at wala na ang Uno. Noon, yung mga mining sinusundan namin ay mas malalaki pa sa amin. Kaya sinasabi ng mga tao, saan ba kayo kasali? Sa mini din ba? Dahil nga maliliit lang kami. At yun ay isa sa nakakatawang kwento namin noong 2002. At nagsimula na rin nga ang liga. Ang mga team ay hinati sa dalawang bracket. Halos lahat ng team noon ay malalakas na. Ang team ng Payapa, isang solid na lineup mula 1 hanggang 5. Ang point guard na si Alan Ojeda. Ang shooting guard na si Ryan Hernandez. Ang small forward na si Abdul Jimenez. Ang sentro na si Boji Albento. At ang MVP na si Jason Sarmiento. Sila ang Death 5 ng Payapa Bravehearts. Ang team ng Asis, isang solid na lineup na isa rin kinatakutan sa buong liga. Si Earl Cuento, ang kanilang point guard. Ryan Digo, ang shooting guard. Julius Lindayan, ang small forward. Ang shooting forward na si Jess Signo. At ang sentro nilang si Eddie Boy Destura. Sinamahan pa ng magaling nilang coach na si Coach Fred. Sila ang Team Asis. At ang defending champion na Looney Tunes 82. Ang team na hindi lang bumabase sa 5, kundi sa lahat. Ang backup center nila na si Taguro. Ang Hasselman na si Romera. Ang sharpshooter na si Salazar. Ang point guard na si Toledo. Ang high flyer guard nila na si Ramos. Ang kapitan ng team na si Mojica. Ang main center nila na si Ko. At ang puso ng team na si Panganiban. Sila ang Team Looney Tunes. Ang Team 5 na kalabang mortal namin. Mercado, ang point guard. Alvarez, ang power forward. Esquera, point guard. Rodrin, ang sentro. Ang mas matandang Rodrin, forward. Velasco, guard. At Aranja, shooting guard. Ang mga higanting player ng anuling sa pangunguna ni Puyawan, Garcia. Ang higanteng Sigat Pandan. At ang isa rin nilang super scorer na si Dimaranan. Ang Batman and Robin ng Kupli na sina Sumagi at Ernie. Hindi lang sa aming bracket ng mga malalakas na team, kahit sa kabilang bracket ay malalakas din. Kaya umpisa pa lang, hindi mo na malalaman kung sino ang papasok sa Final Four or magcha-champion. Dito, una naming nakakalaban ng mga taga-Barangay 3. Mataas na ang kumpiyansa namin kasi 2 taon na kami magkakasama. Maganda na ang aming team chemistry. At dahil nga mga bata pa rin nun si Lascano, si Romera, at pati na rin si Balesteros, alam naming marami pa silang kakainin bigas. At madali naming nakuha ang unang panalo. At isa rin talagang inaabangan at nagpapasaya yung meron kaming pagoto sa kalsada. Pangalawang laban, kalaban ang mga higante ng anuling sa pangunguna ni Puyawan. Noon, si
Puyawan na nagiging bagong mukha ng basketball ng Mendez. Dahil isa siyang malaking point guard na kayang tumira sa labas, kayang sumalaksak, kayang rebound, at sa height niya na guard ay mas malaki pa siya sa sentro namin. At kahit ang aming mga taga-suporta ay nakakaramdam na rin ng kaba. Dito mo rin makikita ang leadership ni Lloyd. Talagang mamomotivate ka talagang lumaban. Lagi niyang sinasabi sa amin na bibigyan lang natin sila ng magandang laban. At doon ay lumalakas ang aming mga loob. At noon, ang sikat na artista ay si Asunta De Rossi. Kaya ito ang aming isinisigaw. Asunta! At nagsimula na ang laban. Kitang-kita ang laki ng diferensya ng mga height nila sa amin. Unang possession ng jump ball ay agad na napunta sa anuling. Di rin nakapagtataka dahil sa lalaki ng mga higante nila sa loob. Tunog pa lang ng sipol, grabe ang sigawan ng crowd. Pasiklaban ng galing, palakasan ng loob. Ginagamit ng anuling ang tangkad nila sa kanilang opensa. Pang malalaking galaw, malalakas na salaksak. Samantalang kami ang dos, bilis ang puhunan, diskarte ang armas. Hindi man kami kasing lalaki nila, pero mas mabibilis kami sa kanila sa transition. Mas mabilis kaming magbitaw. Bagsakan lang ang score, halos dikit, pero kami ang unang nakakalamang. Tuwang-tuwa ang mga taga-suporta. Ramdam na ramdam mo ang enerhiya sa bawat sigaw at sa bawat palakpak. Hindi ito basta laro. Ito ay laban ng mga pusong ayaw matalo ng basta-basta. At dito namin lalong hinangaan ang isang simpleng tao na ang puso ay mas malaki pa sa height niya. Hindi nakalayo ang anuling sa amin sa score, dikit lang, at ang dahilan ay siya. Siya si Edwin Diado, numero 8, ang aming undersized na sentro. Hindi siya mataas tumalon, di rin siya athletic, pero ang meron lang sa kanya ay tapang at diskarte. Lumalaban sa mga higante sa ilalim, walang takot. Alam mo minsan, hindi taas ng talon o lakas ng katawan ang puhunan sa rebound, kundi utak. Ang diskarte nga niya ay apakan ng mga paa ng mga kalaban niya sa pagtalon. At syempre, perfect timing sa box out. Hindi man siya nakaambag ng puntos, pero ang rebounds niya, 20. 20 beses niyang kinuha ang bola. Kaya sinabi ko sa sarili ko, kung siya nga lumalaban sa mga tambuhala, ako pa kaya? Ako na lang ang pipigil sa mga scorer nila. At dito ko natutunan na may mga bayani sa court na hindi nakikita sa score sheet, pero ramdam ng buong team. Samantalang sa anuling, hindi lang si Puyawan na nagpapakilala. Nandyan din si Leo Dimaranan, isang malaki, mabilis, at biyasang all-around player. Sa ibabaw siya naglalaro. Kapag dinikitan mo, iiwang ka sa unang hakbang pa lang. Napakahaba at ang bilis ng first step. Pero kapag binigyan mo ng espasyo, walang dalawang isip. Titira agad ng smooth jump shot. Minsan tuloy, ako na nakikipagsagutan sa mga manonood namin. Bantay ka naman ba't di mo mapigilan? Subalit alam kong di basta-basta si Dimaranan. Mabuti na din lang at maganda ang laro ni Staff Ambrosio. Matatag, matalino at maaasahan sa opensa. At syempre, ang main man namin na si Lloyd Calderon, halimaw pa rin sa ilalim, di nagpapadaig. Kaya kahit anong lakas ng anuling, dikit pa rin ang laban. Hindi kami bumibitaw. Patuloy pa rin ang ganda ng laban. Walang umaalwa, bagsakan lang ang puntos. Low scoring ball game dahil parehong depensado ang bawat kupunan. Sa huling mga minuto, ramdam mo na ang pagsukat ni Puyawan. Pinapakiramdaman niya kung hanggang saan ang itatawag ng mga referee. Payat na payat ako noon, kaya madali lang niyang pabagsakin ang aking depensa. Pero di rin nagpapahuli si Dimaranan. Tinutumbasan niya ang puntos ni Ambrosio at Calderon. Dagdag pa ang crest ni Aure.
Katakot-takot na galos ang dinanas ng likod ko sa kaharang kay Puyawan. Kuha lang ng offensive foul. Sa baba pa lang ng court, sisimulan ko na siyang i-pressure para hindi na makaporma ang mga higante niyang mga kakampi. Hindi ko pa malilimutan, naabot ko ang bola sa ere ng layup niya. At sa paghataw ng bola sa screen ng court, nag-umapaw ang hiyawan ng mga manunood. 19 na segundo na lang ang natitira. Amin ang bola, tamang kami ng isa. Pero si Puyawan, siya naman ngayon na nag-pressure sa akin. Noon, 30 seconds pa ang shot clock, hindi 24. Tila kapit-bisig na ang mga taga-barangay dos. Panalo na kami. Pero isang pagkakamali ang nagawa ko. Nakuha niya ang bola sa akin. Nag-out of bounds, bola ng anuling. 12 segundo na lang natitira. Time out. Pinasok na rin sa amin si Demata. Matibay sa depensa. Bigay ni Coach Botong ang assignment. Bombay, ikaw na kay Puyawan. Tinanggap ko ang hamon habang naririnig ko ang suporta ni Lloyd at Edwin. Ramdam ko ang lakas ng loob. Inbound nila. Nauubos na ang oras. Napigilan ko ang unang tira ni Puyawan. Ngunit nakuha pa rin ang kakampi niya ang rebound kaya naibalik sa kanya. Pangalawang pagkakataon, laban ang laban. Hindi ko siya pinayagang makasaksak. 4, 3, nag-jump shot siya. Maganda ang challenge ko. Pero bago natin ituloy ang kwento, gusto ko lang bigyang pansin ang isang player ng anuling. Yung tipong pampuno ka lang sa lineup. Walang medyas, pamporma ang sapatos. Akala mo'y hindi seryoso dito ang anuling. Pero sa huling segundo, siya pala ay kasama sa loob. Ang ganda ng box out ni Demata at Calderon sa mga big man nila. Kinuha ko agad si Puyawan pagtira niya. Pero yung numero 7, yung inakala naming pampuno lang sa lineup, walang naka-box out, follow up, buzzer beater. Talo kami. Lahat kami lugmok sa bench. Di makatayo, di makaalis sa kinauupuan ko. Pakiramdam ko, ako ang dahilan ng pagkatalo. Yung nakala namin, doon na magwawakas ang regla na palagi na lang kaming talo sa anuling. Ganun pa rin pala ang mangyayari. Sobrang tahimik lang namin nun. Pero kahit ganun, wala kang maririnig na nagsisisihan. Walang galit, walang may buntong hininga na naghihinanakit. Sa halip, ang naririnig ko ay tawanan at kumakain ng goto sa kalsada. Masaya pa rin kahit talo dahil suportado pa rin kami ng mga tunay na kakampi. Tapos ang laban kontra anuling, maaga akong nagising. Halos di na nakatulog. Ganyan kasi talaga dati. Kapag digdiba ng laro, dala mo hanggang sa pagtulog ang sakit ng pagkatalo. Kaya maaga rin ako nagpunta sa basketball court. Hindi para magpakitang gilas, kundi para subukang makalimot kahit sandali lang. Dahil sa ganitong liga, do or die ang bawat laban. Isang talo lang, pwede ka nang ilaglag ng tadhana. Mabigat pa ang kalaban, kaya kailangan na nating maghanda. At sa susunod naming laban, ang makakaharap ay ang payapa. Pero ang erang ito, walang lugar ang kapayapaan. Dumating na ang pinakahihintay na araw. Ang bakbakan ng Barangay Dos kontra Payapa. Do or die na sa amin. Bawal ang mag-relax, bawal magpapaya. Kaya kahit wala pa kami sa court, sa mismong kalye pa lang ng barangay, doon na kami nag-i-stretching. Sama-sama, walang nauuna, walang nahuhuli. Sabay-sabay kami naglalakad papuntang court. May pagkakaisa, may respeto. Kahit yung mga hindi nakalaro nung nakaraan, walang tampuhan. Laro lang, walang personalan. Siyempre, hindi kumpleto ang bench namin kung wala ang isa sa pinakatapat namin taga-suporta. Siya si Ka Pedro. Kahit matanda na siya, maputi na ang buhok,
hindi nawawala sa bench. Palaging kasama, palaging may sigaw ng suporta. At nagsimula na ang laban. Tinawag na ang first five ng bawat kupunan. Ramdam ang tensyon, hiyawan ng mga tao, spotlight sa gitna ng court. Kagaya ng dati, mismatch kami sa height. Lalo na sa sentro nila na si Albento, isa sa pinakamalaki at mamaw na player sa kasaysayan ng Mendez. Parang poste, malaki ang katawan, parang pader sa loob. Kaya ang game plan namin, focus sa interior defense, walang makakalusot sa shaded area. At inihagis na ang bola. Katapat ko si Jimenez, lapad ng katawan, parang pison. Sa jump ball pa lang, bumangga ako sa kanya. Bumagsak ako, lumagapak ako sa sahig. Ramdam ko agad, masakit ang kamay ko. Pero di ko pinakita, walang drama, walang reklamo. Kasi noon, mga tunay na fighter ang mga manlalaro. Kahit masaktan, tuloy ang laban. At magundong na ang ingay ng mga manunood. Lahat ay ramdam ang puso at determinasyon manalo sa laban. Si Ryan Hernandez ang agresibo sa kanila mula pa nung umpisa. Ang kanyang magaslaw na galaw ang siyang tunay na nagpapagulo sa aming depensa. Kada atake niya, kailangan doble ang pag-iingat namin. Dahil kahit anong sulok ng court, kaya niyang sumingit. Hindi rin basta-basta makatakbo ang opensa namin. Dahil kontrolado ni Alan Noceda ang tempo ng laro. Para bang may tali ang oras sa kanyang mga galaw. Mabagal, maingat at mapanglinlang. Pero buti na lang at meron kaming sandigan sa loob. Ang aming main man na si Calderon, ang hari ng shaded area. Sa kanya, kahit gaano kalaki o kabilis ang kalaban, laban lang siya kung laban, walang atrasan. Walang umaalago sa score, walang lumalampas sa 10 lamang. Dikit lang, palitan lang, matibayan ang loob. Patigasan ng depensa, ang bawat possession ay parang huling pagkakataon. Kami, kapit lang sa depensa, binabantayan naming maigi ang shaded area na para bang aming tahanan na walang pwedeng papasukin na sinuman. At dahil sa sobrang dikdikan ng laban, halos walang tigil ang sigawan, hiyawan at palakpakan ng mga manonood para kang nasa gitna ng gyera. Dito, di lang galing ang kailangan, puso at tapang ang tunay na puhunan. At palapit na tayo sa mga huling minuto, bigla kaming nabuhayan ng todo. Umabot pa sa 7 ang kalamangan namin. Pero sa larong ito, walang kasiguraduhan. Naghalimaw si Jason Sarmiento, MVP nga talaga. Paulit-ulit niya kaming inaatake sa baseline. May short jumper, may salaksak, may power. Wala kaming magawa kundi tanggapin ang puntos. Buti na lang kumakapit si Ambrosio. Kahit paano, nakakabawi ng puntos para hindi kami malampasan. Hanggang sa bumaba pa ang oras, 1 minuto na lang. Dito na pumutok si Jimenez. 2 crucial na tres ang pinakawalan. Eksakto sa mga sandaling kailangan nila. Sumikip ang dibdib ng buong bench. Dikit pa rin ang laban. Segundo na rin lang ang natitira. Ramdam ko na ang kaba. Oo, ako mismo kinakabahan. Pumapasok sa aking isipan ang aking pagkakamali nung anuling ang kalaban. Kaya sa mga sumunod na play, hinayaan kong si Raven ang magbaba ng bola. Pero di namin inaasahan, nasundutan siya ni Noceda. Bumagsak si Raven, nagagawan sila ng bola sa sahig. At nanaig si Noceda, fast break na. Walang bantay, panalong puntos na sana para sa kanila. Pero hindi pumayag si Ambrosio. Hinabol niya si Noceda sa fast break. At sa mismong layup, tumalon siya. Parang agi na lang dinagit ang bola sa ere. Inabot niya, hinataw. Tumama sa bakod ng court. Dumugundong ang buong court. Napigilan ng panlamang natira. Tumibay pa ang depensa namin hanggang sa huling segundo. Naubos ang oras at doon kami na ang tuluyan nagwagi. At syempre,
It's Goto time! Natapos ang isa namang makapigil hiningang laban kontra Payapa. Sinundan kami ng mga panalo, mga larong kinaya namin. Mga laban na nagsilbing magandang paghahanda. Pero ngayon, panibagong hamon na naman. Dalawang malalakas na team pa ang nakaharang sa amin. At ang unang makakasagupa, ang team ng 8-2 o mas kilala sa tawag na Team Looney Tunes. Sila ang defending champion ng liga. Kung sa NBA, may Golden State Warriors, strength in numbers. Dito sa Mendez, sila yun. Mula posisyon ng 1 hanggang 5. First 5 man o off the bench. Lahat may ibubuga, lahat palaban, lahat sanay sa pressure. Pero ang pinakamalaking challenge, ang head coach nila ay ang assistant coach namin. Kabisado kami, alam ang galaw, alam ang diskarte, alam kung saan kami mahina. Parang kakalabanin mo ngayon ay ang iyong sarili. Kaya wala nang atrasan, kailangan namin maging buo. Ito na ang laban kung saan titingnan kung sino ang mas may matibay na puso sa amin. At nagsimula na ang laban. Tinawag na ang first 5. Parehong pamilyar na lineup para sa amin. Pero sa kabila, may isang di inaasahang pangalan na kasama sa kanilang first 5. Ayon sa usap-usapan, kaya lang siya sinama sa first 5 ay upang bantayan si Calderon. Sabi pa nga ng iba, kaya pa doon niyang tumulak ng pass na siya lang mag-isa. Sa loob daw ng 3 segundo, kaya ron niyang bumaklas ng gulong. Grabe diba? Kaya hindi na kami nagulat. Pagputok pa lang ng laro, hirap na agad si Lloyd. Napako ang opensa namin, para bang pinatay ang ilaw. Sabay pa na halos magkaparehas kami ng sistema. Dahil iisa lang halos ang mga naging aral ng mga coach namin. Pero ang pinagkaiba nila, sila ay may lisensyang tumira ng tres basta may espasyo. Habang kami ay sa loob ang diskarte. Kaya hirap kaming makasabay. Toledo, kontrolado ang tempo. Para siyang maestro sa entablado. At si Salazar, pumutok na ng pumutok. Hindi nagbimintis bawat tira niya sa tres. Si Panganiban, ang lakas ng boses sa court. Kapag nagsalita na siya, ang lahat ay sumusunod. At si Mojica, deny na deny kami. Walang makalusot na play. At yung mga galing sa bench nila, grabe rin. Si Romera, napaka-hassle pa din. Hanggang sa nararamdaman namin na kami napapagod na. Samantalang sila ay malakas pa rin. Si Raffles, high flyer talaga. Ramdam mong ayaw magpadaig. Sunod-sunod ang dagok. Wala kaming momentum. Lalo na ng mga foul trouble si Viado. Aminado kaming malaking bagay yun. Kaya natapos ang third quarter. 13 na ang lamang nila. At kami, parang hinigop na ang lahat ng lakas. Pero kahit ganun, hindi pa rin namin naisipang sumuko. 13 ang lamang ng mga taga Looney Tunes. Tahimik na ang ilan sa aming mga taga-suporta. Tila nawawala na ng pag-asa. Pero si Coach Botong may naiibang plano. Magic bunot mula sa bench. Pinasok si Alegret Aure, kapalit ni Neviano at Calderon. At dito na nagsimulang usbong ang alamat ng trapping defense ng Ulalio. Ang tinaguri ang mga kabayo ng mat. Buang loob ko, ayokong matalo. Hindi dito matatapos ang aming kapalaran. Full court press, buong lakas kong tinutukan si Toledo. Nababasa ko ang bawat galaw niya. At sa likod ko, nakaabang sina Raven at Staff. Parang mga sibat na handang sumibat sa mga maling pasa. Sa ilalim naman sina Alegre at Aure, ang mga bantay sarado. Kung may makalusot man, sila ang mga huling pader. Sunod-sunod ang mga agaw ni Ambrosio at Aure. Lahat ay naiuwi sa puntos. Ramdam ko si Toledo na may pressure na. 2 beses ko siyang nakuha ng bola ng harap-harapan. Hanggang sa niyakap niya ako para hindi ako makapunto. Dahilan para matawagan siya ng 2 magkasunod na technical foul. Mahigpit na pinagbabawal na galaw. Out of
the playing court in Toledo. At doon ay muling unti-unti nang nabuhayan ng aming mga taga-suporta. Bumaba na ang lamang, nabawasan pa sila ng isa sa pinakamahalagang piyesa. Nagtuloy-tuloy pa ang momentum hanggang ang lamang nila ay naging dadalawa na lang. Sa huling 3 minuto, ibinalik na ang aming mga haligi. Ipinasok na muli sina Calderon at Viado. At dito ay labanan ng palakasan ng loob at galing ng bawat isa. Palitan ng score. Minsan tabla, minsan lamang sila, minsan kami. Isa rin sa hindi ko ring malilimutan. Minsan nagkabanggaan kami ni Raffles ng hita sa hita. Nakita ko siyang iika-ika, nasaktan siyang pababa-baba sa court. Samantalang ako ay nakatayo pa rin. Matibay ng dibdib, walang bibigay. Ngunit hindi inaasahan sa mga huling segundo, bigla kami nilang nalamangan ng 4. Tila tuluyan ang nawala ng pag-asa ang ilan sa mga taga-suporta namin. Nang biglang pumasok sa mga isip ko ang mga turo. Hindi mula sa kahit na sino, kundi mula mismo sa head coach nila. Oo, siya ang mentor ko. Siya ang unang nagturo sa akin kung paano mag-isip, paano dumiskarte, at kung paano hawakan ng pressure ng laro. Siya ang dahilan kung bakit ganito ako maglaro, at ito rin ang ipapasa ko sa mga susunod na henerasyon. At tayo nga ay nasa huling segundo na ng laro. 4 pa ang lamang nila at di makaporma si Lloyd. Maganda talaga ang pagkakabantay sa kanya. Nang bigla akong nagbalik sa mga oras ng ensayo namin, marami akong natutunan sa mga tinuro ni Coach Palos. Sabi niya sa akin noon, pag ikaw ay point guard, kailangan handa ka magsakripisyo para sa mga kakampi mo. Yung iba, magagaling nga, kumakana ng mga 30 to 40 points, pero hirap namang manalo. Sa ganitong laro na puro zona-zona lang ang depensa, patay ang opensa mo. Pero kung gusto mong makapuntos, masterin mo ang top of the key jumper. Diyan ka makakabuslo. Pag nakakita ng kalaban na magandang shooting mo dyan, ikaw na ang huhulihin nila. Kung kaliwat kanan mo ay pareho pang shooter, tapos may malakas kang kasama sa ilalim, buwag ang depensa dyan. Kaya mag-focus ka sa depensa. Kailangan malakas ang loob ng kakampi mo na kahit sumablay sila, okay lang. Kasi alam nilang nandyan ka para unang protektahan ng fast break. At ikaw ang kinakatakutan kung may hawak ng bola. Hindi si Lloyd. Kasi ikaw, madami kang magagawa. Si Lloyd, pipigilan mo lang ang loob niyan. Tapos, wala na. Kaya dapat, alam mo kung kailan mo na dapat gamitin ang iyong kakayahan. At dun nga, wala na sa isip ko ang ipasa ang bola. Diretso ako, arangkada, sidestep, nakalusot, layup, pasok. 2 na lang ang lamang nila. May 5 segundo pa. Pressure kami, full court press. At hindi inaasahan, nakaagaw ako sa inbound. Wala nang ibang nasa isip ko, paubos na ang oras. 3 segundo, sumalaksak ako. Bumangga ako sa depensang humarang sa akin. Nang may pumito, foul. Penalty na sila, kaya 2 free throw ang ibinigay sa akin. Dali-dali akong pumunta sa free throw line. Pakiramdam ko okay ako, pero biglang nag-buzzer. Timeout si Coach Botong. Sa huddle, 2 segundo na lang ang natitira. Hindi ko na naririnig ang mga sinasabi nila. Ang paulit-ulit ko lang naririnig ay, kaya mo yan, Bombay. Pero habang pabalik ako sa free throw line, ang lakas ng boom. Ramdam na ramdam ko, parang buong bayan ang nakasuporta sa kalaban. Pagtingin ko sa ilalim ng ring, ang daming nangiilang. At kahit ang ating butihing mayor ngayon na si Mayor Kokoy Mendoza, ay isa rin nilang masugid na taga-suporta. Isa siya noon sa malakas mampu sa ilalim ng ring. At sa pagtayo ko nga sa free throw line, nararamdaman ko, nangangatog ang tuhod ko. Medyo kinakabahan ako at lumitaw ako sa una kong tira. Pasok at dumugundong na naman ang hiyawan ng mga manonood. Sa pangalawang tira, mas matindi ang kaba. Kasi pag sumablay, talo na kami. Dahan-dahan kong nirelax ang aking sarili. Focus.
Wala akong naririnig kundi ang tibok ng puso ko. Tingin lang sa ring, bitaw, wak. Tabla na ang score. Inbound nila pero hindi na sila nakatake. Ang laro ay nauwi sa overtime. Malakas ang dagundong ng sigawan sa court. Halos lahat ng mga taga-barangay namin ay nasa plaza na. Sabi nga ng iba, baka manakawan na ang mga bahay ng barangay kasi iniwan ng lahat, walang tao. At nagsimula na ang overtime. Palitan lang ng puntos, bagsakan. Wala pa rin nakakaungos. Mahigpit pa rin ang depensa nila sa main man namin na si Lloyd. Buti na lang, binuhot na rin ni Aure at Ambrosio ang team. Pati ba yan ng dibdib ang labanan? Panay na rin ang reklamo nila sa referee, pero patuloy pa rin ang laban. At ng mga huling minuto, na-graduate na ang aming sentro na si Viado. Kaya ang aming mga taga-suporta ay kabado. At ang pumalit ay ang malamig pa na si Gozun. Isa din siya sa malaki naming player. Tabla ang laban, bola ng kalaban. 45 segundo na lang ang natitira. Diskarte ni Raffles ang play, mahigpit ang depensa ko sa kanya. Dito ako kilala sa mga crucial stop. Buong lakas ko siyang hinarap. Tumira siya ng jumper na challenge ko, sablay. At ang rebound nakuha ni Gozun. Muling dumagundong ang buong court, amin ang bola. Kaya kinuha ko na kay Gozun ang bola para ibaba. Pero dala siguro ng kaba at lamig pa sa court, ipinaltok niya sa mukha ko ang bola. Hindi ko nasalo, turnover. Bumalik ang possession sa Looney Tunes. At sa possession nilang iyon, binigay namin ng matinding depensa. Hanggang sa sila naman na nagkaroon ng turnover, amin ulit ang bola. At ang score pa rin namin ay tabla. Si Raven na naglabas ng bola. Nababasa ko sa mga mata niya, mananalo tayo. Kaya kami kumalat na sa court. Kailangan ng isang magandang desisyon. Pagbigay ng referee ng bola kay Raven, kanya-kanya na kami ng galaw. Pinili ni Raven na pasahan ay si Lloyd. Mula half court natanggap ni Lloyd ang bola. Nang makakita siya ng puwang, at doon niya inatake ang linya. Dire-diretso, buong buo ang loob. Ginamit ang kanyang signature move, bola sa batok bilang proteksyon. Sabay layup sa palamang natira. Dumugundong ang buong court. Naipasok ni Lloyd ang pangpanalong tira. Nagbunyi ang aming mga taga-suporta, sigawan. Ngunit may oras pa rin natitira, kaya agad napatime-out sila. Kapit-bisig na ang aking mga kakampi at kaunti na lang panalo na kami. At sa huling play, bola nila, isang matinding depensa na lang ang aming kailangan. At ang bola ay nakipaganiban. Inatake niya ang baseline. Nakalusot, ngunit mayroong 3 bantay. Lahat nakataas lang ang kamay. Nakailang attempt din si Panganiban bago tuluyang mag-buzzer. At sa wakas natapos sa isang magandang laban na talagang hindi rin namin makakalimutan. Matapos ang isang napakatinding labang kontra sa defending champion na Looney Tunes, maaga akong nagising kinabukasan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sobrang saya. Halos lahat ng nakakasalubong ko sa barangay ay binabati ako. Nakangiti, tila ba sila'y nakisama sa bawat segundo ng laro. Mata sa kanila at lalo na sa akin, ang huling 2 free throw na nagdala sa amin sa overtime. At doon ko lalong minahal ang larong basketball. Basketball ang nagsagip sa akin. Mula sa isang batang nabully noon, ngayon ay isa na akong taong masayahin, may tiwala sa sarili, at nakikisalamuha na ng maayos sa iba. Pero tapos na ang laban na yun, may kasunod pa. At eto na nga, ang huling laban namin ng elimination. Habang ang ibang team ay patuloy na naglalaban para sa top 4, sa aming bracket o sa kabilaman, kami nakatutok na sa susunod naming makakalaban. Ang tanging team na wala pang talo, ang Asis. Sa pumumuno ng halimaw sa ilalim na si Eddie Boy Destura, ang Asis noon ay parang Hinebra. Kapag may laro sila, punong-puno ang plaza. Nandamakmak ang taga-suporta. Solid ng lineup
nila. At tila ba ang bawat posisyon ay bibit-bit na giyera. Ito ang laban na magpapasya kung makakapasok kami sa Final Four. Ganito katindi ang liga noon. Walang mahina. Lahat may dahilan para umabot sa dulo. At kami, may isang tanong lang. Makakapasok ba kami sa pangarap na top 4? Wala ng laban kontra Asis. Maganda ang pakiramdam namin noon. Hindi kagaya ng mga nakaraang laban na may kaba at pressure. Dahil underdog kami, wala masyadong inaasahan sa amin. Ang tanging naniniwala lang sa amin ay ang mga tunay na taga-suporta. At ang iba, kalaban na. Sobrang hype din kasi ng Asis noon. Kaya sa halip na kabahan, nabawasan ng pressure sa amin. Pero di ibig sabihin na nagre-relax kami. Pinag-aralan pa rin namin ang mga galaw nila. Si Edwin nga, tinanong ako, ano raw masasabi ko dun sa laro ng tinatawag nilang Rosella. Bagong mukha lang kasi siya, di kilala sa aming lugar. Pero habang pinapanood ko siya maglaro, sinabi ko sa isip ko, nababasa ko laro niya, makakaya ko to. Pagdating sa court, kami ang unang dumating. First game kasi kami noon, kaya first time din namin makakalaro ng may araw pa. Sa warm up pa lang, tahimik na nakaupo lang si Lloyd sa bench. Pinigmamasdan lang niya si Destura. Halata ang tensyon. Hindi kasi mawala sa isip niya ang layer na nabalian dahil sa supalpal ni Destura. At nagsimula na ang laban. Pumasok na ang first five ng parehong team. May kakaiba sa lineup nila. May ibang player na hindi usual sa rotation nila. Si Coach Fred, talagang kilala sa talino sa basketball. May pasabog agad. Box and one defense din ang ginawa nila kay Lloyd. Pero ngayon, may kumpiyansa na si Lloyd dahil sa laro namin laban sa Looney Tunes. Hindi na siya nagpa-apekto. Masaya na siyang naglalaro kahit pa tinatao siya buong court. Sa simula pa lang kami na nagdomina. Sa pangunguna ni Ambrosio, malago agad kami. Lahat napapawaw sa performance niya. Siya ang naging super scorer namin. Ako naman nakatuto kay Digo, ang star player din nila. Sinabi ko agad sa mga kakampi ko, kung nasaan siya, ako ang tatapat sa kanya. Halos buong quarter di siya makapuntos. Magana ang depensa ko. Hanggang sa isang play, binigyan ako Lilindayag ng pick. Napaswitch si Irvin. At si Digo, libre sa tres. Tumira, pumasok. Kaya na-frustrate ako. Sabi ko, hindi na mauulit yun. Kaya lalo ko siyang tinutukan. Hanggang sa naririnig ko na siyang nagmumura. Dahil sa higpit ng aking depensa. Inalagaan namin ang aming lamang, 10 at 12 puntos. Si Ambrosio pa rin ang nasa unahan. Natatandaan ko pa rin nga nang gumawa siya ng kilikili shot kay Destura. At doon ay talagang nag-iiyawan ang buong mga manonood. Pero si Coach Fred, syempre may bago naman siyang strategy. Triangle and 2 defense, pati si Ambrosio tinarget niya. Kaya dito, unti-unti mo nang nararamdaman na pumipwersa na si Destura. Naalala ko nga, hinarang ko siya ng walang takot. Nakakuha ko ng charging call sa kanya. Pero ramdam ko, parang may nabiyak sa ilalim ng aking baba. Sa lakas ng impact, ganun siya kalakas. Pero ng mga huling quarter, nagkaroon sila ng momentum. Sunod-sunod ang 3 points ni Signo sa corner at ang mga short jumper ni Lindayag. Pumutok pa ang sapatos ko, kaya napatime out kami. At sa Adel, tinawag ako ni Coach Botong. At ito ang sinabi niya sa timeout. O Betson, ubadin mo ang sapatos mo at ipahiram mo kay Bombay. Kaya nagpatuloy ako maglaro na magkaiba ang sapatos. Pero sa di inaasahan, swerte pala. Napansin namin ni Raven ang depensa ni Destura. Nakatayo lang, nag-aabang. Habang nakapwesto lang si Lloyd at staff, naging parang 3-on-3 ang galawan namin. Sa bawat atake ni Raven, nahihila niya si Destura at ibinibigay niya sa akin ng pasa. Short jumper, lahat pasok. Kaya dito ako nagkaroon ng career high. At sa dulo ng laban, panalo kami. Lamang kami ng 12. Isang mahalagang panalo dahil dikit lang ang standing. Kahit isang talo lang ay mahalaga na. At sa puntos na yon, nakapasok kami sa Final Four. Kasama sa bracket namin ay ang team ng Payapa.
Araw na ng semifinals, magandang banding ng tropa. Umaga pa lang magkakasama na kami, may budel fight pa. Ganun kasi talaga noon, hindi lang sa laro ang chemistry, pati sa labas ng court matibay. Dahil dito, lalong tumibay ang aming samahan. Masaya lang, walang pressure, kasi nakalampas tayo sa isang matitinding team. At heto nga, tayo sa semifinal round. Excited na rin sa laban kontra sa aming rival team, ang 5. Pwede na rin kaming kantyawan ng mga taga-suporta nila. Siguradong bakbakan na ito. At dumating na ang gabing pinakihintay. Kagaya ng dati, sabay-sabay ang pagpunta sa plaza. Pero dahil semis na, bawal na ang mga meron sa loob ng court. Pero kahit ganun, ang saya pa rin, punong-puno ang plaza. Ramdam mo ang init ng suporta. At doon pa rin nga ang eksena, ang point guard nila ay kasing laki ng sentro namin. Kaya alam naming panghirap na naman ang aming haharapin. Dahil nga rival namin ang team na ito. Parehas ng mentality. Matalo na tayo sa ibang team, huwag lang sa team na ito. Bagsakan lang ang laban, walang lumalamang na malaki, pero madalas kami ang naghahabol. At ang crowd, walang gigil ang ingay at kantsawan. May isang sandali nga sinabihan ako ni Mayrin Pangaliban, "Uy Mervin, ang mata mo naman, mo siyang pandilatan." Ganun kasaya ang basketball noon, pati meron all out. Skip na tayo sa huling quarter. Sabi nila, isama ko sa kwento ang kakaibang tira ni Viado. Nang umaalagwa na ang 5 at 7 na ang kanilang lamang, transition offense kami. Nasa akin ang bola, binabaybay ko ang gitnang bahagi ng court. Nang may biglang sumigaw sa likod ko, "Bombay, dito, pasa." Na-kick out ko ang bola sa tres. Si Edwin pala libre. Bigla siyang umamba na titira sa tres. Nagsigawan ng mga meron, "Huwag! Huwag!" Pero hindi na napigilan. Nabitawan na niya ang bola. 2 kamay ang tira, pilipit ang bitaw. Napamura ang mga meron sa tirang iyon nang biglang bumanda ang bola, pasok. At ang pagdududa nilang iyon ay napalitan ng malakas na sigawan. 4 na lang ang lamang. Unti-unti nang pumapabor sa amin ang laro. Ang 2 main man nila kinikisig na. Si Velasco, 2 binti ang kisig. At si Aranja, napapamura na dahil nakakaramdam na rin ang kisig. At ang kanyang mga paa ay pinapadyak na niya. Ang laro ay pabor na. Ang ibang key player nila ay graduate na. 4 ang lamang nila, may 7 minuto pa. Kaya sabi ko, rat-ratin na natin to. Nang may biglang isang meron ang pumasok sa court at natapos ang laro. Kami ang nanalo at championship na. Ang makakaharap namin muli ang payapa. At sa wakas, umabot din kami ng championship game. Huling taon na namin bilang junior. At ito na rin ang pagtatapos ng aming paglalakbay bilang mga batang manlalaro. Pero sana, mas masaya pa rin sana kung kumpleto pa rin kami habang papunta sa plaza. Kasi kulang kami ng gabing yun, kulang kami ng isa. Ang number 1 supporter namin, wala si Kakang Pedro. Wala ang aming lucky charm, ang taong palaging nasa bench. Palaging pumapalakpak at sumisigaw, palaging nandyan. Umanaw na siya, ngayong lalaban na kami ng finals. Kaya itong labang ito ay buong puso naming inaalay sa kanya. Pagbungad pa lang ng laro, sabay na ang malalakas na sigawan at hampas ng tambol ng kalaban. Ramdam mo ang bigat ng laban. Walang makalayo, dikdikan, palitan lang ng puntos. Parehong star player ng bawat pukulan nagpapakawala ng galing. Tikit lang ang score, tila walang bibitaw. Pero sa gabing iyon, may isang pangalan ang kuminang. Pinasok ang isa sa bench player namin, si Irvin Bencito. Si
Siya ang pinakamaliit naming manlalaro pero malaki ang puso. Tatlong sunod-sunod na tres, walang mintis. Si Irvin hindi nagpaawat, biglang lumobo amin lamang. At sinundan pa ni Raven Aure, 2 tres ang ibinigay. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga taga-suporta. Mula sa dikdikan, naging tambakan. Hindi na namin binitawan ang laban. At sa gabi na iyon, kami ang itinanghal na kampyon ng 2002. Ang Team Payapa noon, mga batang mandirigma. Kaya yun na pala ang simula ng dinastiya ng Payapa sa Mendez Basketball. Mula noon, naghahari na ang Payapa hanggang ngayon. Pagdating sa awarding, si Jason Sarmiento ang ating naging MVP. Si Lloyd at staff naman kasali sa Mythical 5. Ako, masaya na rin, nakasama ako sa second Mythical team. Unang award ko sa Ligang Bayan. Unang hakbang sa matagal ko nang pinapangarap. Naalala ko tuloy noon si Kuya Ro Panganiban. Alam nyo ba noon, sila yung mga boss ng plaza. Hindi ka makakalaro kung wala kang title. Ayaw niya daw kaming kalaro kasi wala naman daw kaming title. Kaya nung may titulo na kami, kinausap ko si Kuya Ro. Kuya Ro, ready na akong maglaro. Meron na akong title. At mula noon, nakasabay na kami sa mga legend ng Mendez. At ito ang kwentong basketball ko.